ko sa kwarto. Ano ba yan? Mag-walking tayo ngayon guys. Ilang araw akong walang Ilang araw akong walang vlog. Walang video. Nawili ako sa pagre-release guys na naman. Tapos may trabaho pa tayo. So medyo no, ganun talaga, may masasacrifice ka na isa. Okay lang rin guys. Kasi ang highlight na natin is yung mga namasyal tayo. Pero yung documentation natin ng journey natin medyo affected. So papasok na tayo ngayon guys. Let's go. So, ayan guys. Pasok na tayo. Good morning. Morning sa inyo. Happy weekend. Para sa mga nandito sa Canada. Grabe yung eye bags ko guys. Kasi hindi ako makatulog sa rashes ko guys. Ayan o. Simula nung nag-summer. Hindi naman nag-summer. Simula nung nag-warm. Pag nag-warm yung weather, guys, sumisigi yung rashes ko. Tapos ngayon, pag lumalamig, kumakalma siya, guys. Comment down below, guys. Tulungan nyo naman ako. Ano ba to? Parang gusto ko nang pa-check up, guys. Pero ito lang eh. Ito lang siya, guys. Ayan lang. Leeg lang talaga. Sa damit ba? Or ano? Hindi ko sure. Pero, ayun. Natulog na naman ang mga dandelions, guys, kasi umulan. So, wala na naman kayo nakikitang yellow sa daanan, oh. Pero, ayan. Ang ganda na ng paligid, guys. Green na, guys. Ayan, oh. Green na. Dito. Tingnan natin dito. Dito, guys. Green na, oh. Yan. Green na ang daanan, guys. Kasi, last week, 1 week na nag-ulan-ulan, no? So, wala tayong walking vlogs last week kasi talagang maulan, guys. Kaya, ang mga clips ko lang is short clips lang for shorts and reels. Ayan. Ay, may squirrel. Ayun. Maakyat siya. Gahanap ng pagkain, guys. So, today is weekend. And medyo malamig na naman. Alam nyo, guys, nag-warm na kahapon. Pero windy talaga. Pero, ayan na naman. Maulan na naman, guys. Napapanot na ba tayo? Ay, wala akong dalang cup. Paano pag maulan later? Okay lang yan. Yun. Wala akong dalang cup ngayon, guys. Ngayon, nawiwili ako sa pag-collect ng cup, guys. Kasi, ang hassle nga naman. Pero may dala pa rin ako laging payong. Kasi, kapag lumakas ang ulan, and sobrang init, especially pag summer, hindi kaya ng cup lang. Yun. Kailangan pa rin natin yun. Ayun guys, namumula yung leeg ko. Tinanggal ko nga yung kwintas ko guys eh. Kasi talagang namumula siya. Especially kapag warm yung temperature guys. Hindi ko alam. Hindi na ako sanay sa mainit, ganun. Hindi eh. Pero last year, nagganito rin ako guys. Kasagsagan din ng summer.
talagang nangangati rin pero hindi ganito kadami. Ngayon, ang dami. Hinihingal ako guys kasi tumaba talaga ako. Ayan o, naglagay nga ako ng baby powder guys kaya namumuti ang uniform ko. Pero, okay lang yan. Baby powder man yan, hindi naman yan hindi naman yan dumi. Baby powder yan, nilagyan ko ng baby powder para hindi makati. Lagyan ko ng petroleum jelly, hoping na maging okay. Pag hindi, kailangan kong magpa-check up. Magpatingin sa derma, Derma! Mayaman ka, girl. Hindi. Kasi talagang siya. Pero last year na ganito rin naman ako, guys, eh. Kaya, hindi na siguro ako sanay sa mainit, guys. Kaya ang sinusuot ko pag sa bahay, kasi pag suot ko yung ganito ko na wardrobe, ay yung bathrobe, grabe natitrigger yung kate. Kasi yung wool pag kumakaskas sa balat ko, guys, talagang siya, nangangati talaga siya, guys. So ang sinusuot ko, nakasando lang ako, guys, para hindi nasasayaran ng any garments yung sa paligid ng leeg ko. Pero since ito nga, ang uniform nga natin ay ganito, tapos meron pa akong uniform na may collar, yun, ayoko munang suotin yun, guys, kahit na kulang ako sa uniform. Ang sinusuot ko yung plain black lang, guys. Kasi, sabi ng amo ko, inorderan niya na daw ako ng bagong uniform para baka kailangan ko na ring mag-give up, yung natin, yung lumang uniform natin. Since maaga pa naman, guys, mag-walking muna tayo dito sa park, Tawid lang tayo. Kasi ang tagal nating hindi nagkita-kita, guys. Kasi po, yun nga, 1 week na maulan. And then, parang ang inano ko is mag-break muna rin sa pagbablog. Kasi nga, tayo ay, dalawang platform ang wino-workout natin. Syempre, gusto rin natin na kumita ng extra, 'di ba, guys? Para hindi na rin tayo magiging ang tawag dun, guys, yung parang ano ba yun? Parang in case na kunyari hindi tayo mabigyan ng hours kasi nga hourly ang bigayan ng opportunity dito. And doon nagbe-base ang magiging income mo. Yun. Para kahit nasa bahay lang tayo, at least nag-earn tayo. And guys, follow nyo naman ako sa Facebook, guys. Hala, ang dami na nilang vegetable. Alam nyo, guys, may nabigay sa akin pala ng ayun, may mga pechay na sila. Tsaka guys, tayo, ipapakita ko sa inyo, one of these days, yung naitanim ko na din. And yung aking mini garden. And alam nyo ba, guys, may nagbigay sa akin na may nagbigay sa akin ng mga seeds. Ngayon, ang problema ko, wow, ang ganda dito, guys, ang tahimik. Ang problema ko, guys, is paano ko siya saan ba ako umupo before? Doon. Paano ko siya ang tawag doon? Paano ko siya, guys, lakad tayo? Hindi ba basa? Ay, basa, guys. Pangit pang lakaran. So, walking lang tayo dito. So, paano ko siya itatanim? Tutubo pa kaya yun, guys? Sa mga nandito sa Canada, guys, or part ng Europe na kabisado na yung pag-garden, gusto ko talaga siyang gusto ko siyang itanim kasi merong spinach, spring onion, basil, parsley. Yun, ang dami niyang binigay sa akin yung may-ari ng bahay, guys. So gusto ko sanang itanim, And kung hindi man, siguro next time na lang. And kung hindi natin siya maitanim dito, since 'di ba magmo-move
magmo-move out tayo from dito sa Canada, dadalhin natin yun guys. At doon na natin yun itatry na itanim guys. Kasi dito kasi parang wala na tayong panahon, wala na tayong oras. So, yun ay iaano na lang natin, isi-save na lang natin if ever. Itatry ko lang yung ibang buto, kung tumubo, yes, goods yun. Kung hindi, okay lang din, dadalhin natin siya sa ang tawag dun guys, sa next na destination natin, no guys. And ano pa bang kwentuhan natin guys? Alam nyo, na-miss ko kayo guys. Alam nyo, lately, sabi ko nga, ay hala, hindi na ako nakakapag-video. Nami-miss ko din ang pag-video-video. Ano to, bulaklak? Ang liliit guys, oh. Ang liliit guys, oh. Ang liliit. Yun. Hinihingal ako guys kasi tumaba talaga ako. Kailangan ko na mag-diet guys. And gusto ko lang daanan to, maaga pa tayo guys eh. Maaga pa. Meron pa tayong ilang minutes na tingin lang tayo dito sa pathway na to. Nakita ko to nung nagpunta ako dito last time eh. Pero okay. Parang katulad lang rin sa amin yung shared pathway ng mga residents, no? Ayan, ganyan lang siya guys. Yan, ganyan lang pala. Pwede rin mag-bike-bike, tapos tagus ka dun, tapos tagus dun sa amin. Yan. So I think kung magandang weather, pagdating ng off natin guys, mag-bike tayo sa area na to, area doon. Basta hindi lang sa highway guys. Takot talaga ako sa highway and wala tayong guys, wala tayong helmet. Kasi as far as I remember, yung helmet, di ko na nga nakikita. So meaning, naipadala ko yun nung nagpa-box ako sa Pilipinas. And last time, tumingin ako sa Marshalls ng same na helmet guys. Nakita ko is 12.1995. So let's say $14 siya kasama ang tax. Okay na din yun. Pero hindi natin talaga siya laging magagamit kasi may mga, right now guys, may mga itinerary ako na nilalaan kapag day off ko. Kailangan kong pumunta doon sa restaurant na nakuha namin for our research topic. And then doon nauubos yung oras ko lately guys eh. Doon talaga nauubos yung oras ko, and then may mga assignments pa akong ginagawa, 'di ba guys? Kasi nga tayo ay nag-aaral. So, ang ending, ang iniisip ko, kung mag-aano man ako noon, kung bibili man ako noon, hindi ko rin siya magagamit. Pero, kailangan kasi guys, it's a must na may dito, may helmet dito kapag nagbike ka. So, I think, kailangan nating bilhin yun. Gastos na naman. Ako naman si Aisen, bili ng bili. Alam nyo guys, mas okay na yun na gumastos tayo sa mga ganyang bagay instead of sa mga hindi makabuluhan na mga bagay. Ayan, basa guys, so kaya hindi tayo pumunta dun sa park. Ayun yung park ko. Ayun. So, ayun lang guys. Mas okay na gumastos tayo sa ganon. Pagkain at ibang bagay na, alam nyo yun. Pero kailangan control din natin yung pag-i-spend natin, paggastos natin. Kasi nga, kailangan, importante pa rin ang savings. Kasi ngayon, masasabi natin, bata pa tayo. Hindi pa tayo ganun katanda, may lakas pa tayo para kumita ng pera. Pero, tatanda din kasi tayo guys eh. Kaya kailangan na lang natin na mag-save para sa natin, sa
retirement. Retirement daw. Yes. And it's true, guys. Namumula talaga, guys. Oh. And it's true. Hindi ako real talk lang to, guys. Hindi porket nasa abroad tayo, feeling mo yaman-yaman mo, feeling mo ka na. No. Kaya tayo nag-a-abroad kasi para makasave, 'di ba? Makasave, makapag sa natin, future natin. And makapag tayo, pero hindi ibig sabihin nun na ang yaman-yaman mo na. Maganda lang tignan kasi maganda yung bansa. Maganda yung view. Yung pamamasyal mo, social. Kasi andun ka nga sa bansang masasabi nating first world country. Pero tingnan nyo, guys. Nakita nyo? Ayan, umaaraw na, guys. Yun. So, pero, bilang isang individual, bilang tao, guys, may hangganan ng lahat. Kaya, okay lang na libangin mo ang sarili mo, okay lang na magganyan ka, pero may hangganan ng lahat, guys. So, kailangan nating yung i-prepare natin yung dapat i-prepare para sa future natin, no? Ay, ang ganda. Naglagay na sila ng flower dito, guys. Yung tinatambayan ng mga Canadian geese. Naglagay na sila ng flower, hindi na makatambay yung mga yung mga Canadian geese natin, guys. Tingnan nyo. Ayan, naglagay na sila ng flower dyan, oh. Oh. Diba? Naglagay na sila ng flower doon, guys. Pero marami silang plant box, ayan, oh. Yung iba, wala pang laman. So, lalagyan pa nila yan. So, ayan yung Canadian goose. Tingnan mo. Ganyan din yung nagpunta ako doon sa park, guys. Naway-away ako nung Canadian guys. Ayaw ako padaanin, naharangan niya talaga ako. Tawa ng tawa yung mag-ama. But anyway, ayun. Hindi ko yan na-document. Hindi ko yan na-document, guys, yung inaway-away niya ako. Kasi hindi ko alam, hindi pala nagre-record. Inano ko yun. Akala ko nagre-record yung video. Ayan, nag-record na tong isang guys. So, ayun, nakita nyo ang view. Medyo gloomy. Nagtatry na sumilip si Haring Araw pero wala. Hindi makasilip, natatalo ng ulap eh. Pero okay lang rin. So, kaya medyo makapal yung natin, yung jacket natin ngayon, guys, kasi malamig rin ang hangin. And hopefully, maging okay ang pasok natin ngayon, no? Ang work natin, wala sanang struggle, wala sanang maging problema, guys, no? Kasi ang hirap din, guys. Minsan nadadala mo sa bahay na i-stress ka. Sa stress ata yun. Ewan ko ba. Pero anyway, ayan. Ako po ay tatawid na, guys. Ako ay tatawid na para sa pedestrian. Hinihingal ako, guys. Huwag na kaya ako mag-rise, guys, kasi feeling ko, grabe, bumibigat talaga ako. Mag-fruits na lang kaya ako, no, guys? And boiled egg, no? So, pag-isipan natin yan. Minsan kasi sa hirap ng trabaho, pagod. Minsan parang hindi ko alam.
Basta pagod ako, gusto kong kumain. Ganun. So, see you later, guys. One eternity later. Hi, guys. Rinig niyo ba ako? Kaka-out. Ay, yung pulbo, guys. Oh, yung pulbo. Lagyan ko ng pulbo yan kasi, kasi nga, baby powder kasi nga, guys, nag-allergy ako. So, para lagyan ko ng Vaseline, petroleum jelly, tsaka baby powder para hindi siya pagod, guys. Hindi masyado maraming tao, guys, pero hindi masyado maraming tao, pero siya, guys, yung ang tawag doon, guys, continuous. And siya, guys, parang late na silang nagdatingan, nag-orderan. Kaya ayun, tayo. Ang ganda, guys. Maulap. Upo lang tayo dito, guys. Kasi gusto ko lang rin na magpahinga, mag-reflect dito sa tinatamaan ako ng homesick, guys. Kaya gusto kong magpahinga. Tinatamaan talaga ako ng homesick. Uwi na lang tayo ng Pilipinas. Uwi na lang tayo ng Pilipinas, guys. Ay, na-homesick ako, guys. Namimiss ko na yung wala akong iniisip sa bahay. Kundi ang kung hindi ang kung anong lulutuin, ganun. Maglalaba bukas, yung ganun. Kasi sa buong buhay ko nagtatrabaho ako, guys, eh. Kaya siguro napapagod na yung katawan ko. Upo lang tayo dito, guys, no? Pasensyahan nyo na, ha. Ako ay medyo na-homesick. Namimiss ko na yung wala akong iniisip na stress masyado. Nai-stress ka kasi yung stress mo budget, ganun. Pero yung stress na pagod, toxic na environment, yung mapagsamantalang mga nakapaligid sa'yo, yun. Kaya medyo ako, guys, medyo ngayon talagang feeling ko na burnout na ako. And sa totoo lang, guys, hindi ko alam ang mararamdaman ko. Pasensyahan nyo na, guys, ha. Maayos tayo kanina. Ay, dito tayo, may pathway dito, eh. May pathway ba dito? Wala. Lang yan. Isang diretso. Ay, hindi. Pathway pala to. Ay, hindi. Ganun lang rin. Oh, dito sila naglakad yung mag-ina. Oh, ganun lang rin. So, upo muna tayo dito, guys. Gusto ko munang mag-reflect. I'm so speechless, guys. I'm so speechless. And ayun, sobrang ko, guys. Sobrang na ako. Siguro lang ako, bili lang ako ng egg bukas, no? Boiled egg lang ako, no? Para makapag-diet na tayo. Start na natin ang diet ngayong summer. Ay, walang naglalaro, guys. Upo lang tayo dito sa playground. Dito lang tayo mag muni-muni. Sabi nga nila, dito tayo mag muni-muni. Kasi dito walang tao. Medyo ang mga tao. May pathway.
Nahihiya kasi ako guys kapag may tao, kaya medyo ano ko, gusto ko yung walang tao, tahimik lang, ganun. Okay. So dito tayo, sa kabila. Sa kabila tayo guys, para naman ano, dito talaga sumuot talaga sa mga ano no, ibang neighborhood na to pero yeah, medyo malamig ngayon guys. Nag-warm na ng isang araw, tas ngayon malamig na naman. Alam nyo guys, nung nag-warm, lumabas si Aurora. Hindi ko na ipakita sa inyo kasi nakatulog ako kasi nga may klase ako ng medyo late na, so kailangan kong magpahinga. So dito lang tayo guys, upo, kwentuhan tayo. So ayan guys, so nandito tayo ngayon sa isang park, isang neighborhood. So upo muna tayo dito, magpahinga tayo kasi bukas tayo ay closing pa. Pero mamaya pag uwi ko guys, siguro gagawa rin ako ng isang activity namin sa school para para matapos na kahit June 20 pa naman yung yung anong tawag doon guys, yung deadline nun is gagawin ko na para matapos na rin kasi magsisend ako ng mga documents din sa Pilipinas ng kailangan para sa portfolio ko para maayos na din So right now it's already like 9 o'clock in the evening. So bago tayo umuwi ay mag-reflect muna tayo sa maghapon So ngayon ako ay sobrang na-busy kami talaga ngayon guys, Sunday kasi sobrang na-busy, kahapon din busy, pero hindi ko masyado ramdam. Pagod ako kahapon pero hindi masyado talaga totally na yung pagod na pagod, unlike ngayon na mas pagod kasi dalawa lang kami ngayon, and then kahapon kasi ay 3 kami. Pero hindi na kagaya ng dati na mapapagod ka talaga kasi sa'yo lahat. Pero ngayon kasi natuto na din ako na i-delegate ko yung task, na hindi pwedeng palaging ako lang ang gagawa. So yun ang natutunan ko guys. And sa remaining months natin dito sa Canada, ako po ay talagang na lang ako, anong tawag doon, hindi sa nagtitiis, parang anong tawag doon guys, nag-giveaway na lang ako. So ayoko na lang isipin, basta trabaho lang ng trabaho. At the same time, syempre nililimit ko rin naman yung yung kailangan kong gawin. Hindi na kagaya ng dati na iisipin ko baka isumbong ako kung hindi ko magawa to, which is ganun lang rin pala. Ganun lang rin pala guys, kasi ang na-report ng kasama ko is hindi ko raw siya tinutulungan sa operations, which is mabigat sa kalooban ko guys. Pero yeah, na yun, napalipas ko na, napatawad ko na, and nilet go ko na yung feelings ko na yon. So ngayon hindi na kagaya ng dati na pag may sakit ako pipilitin kong pumasok, wag lang sumama yung loob niya, yung ganun. Yun talaga ang mahirap sa akin guys pero natutunan ko na hindi pala lahat talaga ma-appreciate, pero meron talagang anong tawag doon, backfight ba, yun, kayo na bahalang humusga. Pero yes, pagpasensya nyo na, ako'y nakasalamin kahit gabi na dahil na eye bags, yung eye bags ko guys, ayokong makita nyo yung eye bags ko
And ayun, malamig. May mga naglalaro pang mga bata dito kasi kahit na 9 o'clock naman na ng gabi is maliwanag pa. And safe naman dito guys. Siguro hindi lang, wag lang masyadong yung madilim na talaga, ganun. And dun ka sa yung hindi visible sa tao, yung ganun. So ayun, so far ganitong season kasi ay mahaba ang liwanag. So yan, may nagba-basketball, may nagba-bike, may nagte-tennis. So safe naman tayo guys, no? Tsaka neighborhood naman yan, yung mga paligid ay mga bahay naman. So safe na safe tayo dyan. So yun, yun lang yung ganap natin ngayon. And ayun nga guys, tinatamaan ako ng homesick. Sobrang na-homesick ako. Hindi ko alam kung itutuloy ko pa ba yung sa susunod na destination natin o uuwi na lang ako ng Pilipinas kasi talagang matagal na rin akong wala sa Pinas. Siguro 1 year, tapos 2 years ako dito, mag 3 years ako, 4 years din, no? And then sa susunod na destination natin magto 2 years na naman. So ang tagal, 'di ba guys? Hoping maging okay sa susunod na destination natin. Hoping na maging magaang ang lahat sa atin doon. At ang goal ko lang kasi talaga doon guys, kasi nagkakaedad na tayo, kahit papaano ay makapag-travel, makalibot ng magagandang lugar sa Europe. Bakit ko nasabi? Hindi, okay lang yun guys. Pero hindi nyo naman alam kung saan. Basta yun lang yung goal ko doon guys. Kaya ako to ipinopursue. Kasi ako po ay talagang ang goal ko na lang ngayon talaga sa buhay ay mag-travel. And naiintindihan naman ng family ko sa Pilipinas, naiintindihan naman nila kasi basta may mga personal reasons tayo kung bakit ganito ang goal natin. Kasi basta guys, marami tayong pinagdaanan na medyo talagang gusto kong huminga, gusto kong hanapin yung sarili ko, gusto kong at least dito man lang, yun yung at least sa pagta-travel man lang sa makarating sa mga lugar na gusto kong marating ay maging happy, maging okay si Aisen. So yun guys, and I know na sa mga talagang nagmamahal sa akin na sa paligid ko ay maiintindihan yun. Alam kong naiintindihan yun. And ayun, yun lang yung pero ngayon guys, para akong na-homesick. Namimiss ko yung walang pressure sa akin na nakaataw, basta yung mga bagay na yun guys, talaga namimiss ko talaga yun guys. And I'm happy na kahit papaano, despite of everything na naranasan ko, everything na pinagdaanan ko sa parang roller coaster ride ng buhay ko, ay kahit papaano may maganda pa rin naman talagang nangyayari sa atin, no? Binibless pa rin tayo ni Lord, hindi lang financially kundi sa safety natin sa araw-araw, sa pagising natin araw-araw, sa healthy nating pangangatawan, nakakayanan natin magtrabaho kahit ganun kahirap. Yung mga bagay na yun guys, hindi yun matutumbasan ng pera, and I'm thankful for that guys, no? Then ayun, sa ngayon nakikita nyo guys, green na no. Yan, kasi 1 week na umulan, and then kanina umulan ulit, and then ngayon maulap-ulap na naman. So yun, sa ibang province guys, mainit na, pero dito sa Alberta ang lamig pa rin, no? Sa Banff nag-i-snow pa.
So, yun, damay-damay na to. Damay-damay na to, no guys. So, ayun lang guys ang video natin for today. And I think, ano pa bang ikukwento ko sa inyo? Sa ilang araw na hindi ako nakapag-vlog kasi maulan talaga nun guys. Paano ako magba-vlog, 'di ba? Kasi kailangan may 'di ba? So hindi ako nakapag-vlog and then na-busy ako sa mga kailangan kong gawin, 'di ba? Then na-busy din sa yun nga sabi ko nga sa inyo, 'di ba? Sa kabilang platform na kina-career natin tayo, na-busy tayo doon kasi gusto ko rin maging maayos at na yun, para alam nyo guys, talagang pagod na ako magtrabaho, pagod na ako makisama sa ibang tao, pagod na ako kasi may mga customer ewan ko ba guys, ba't ganun, may mga customer na talagang minsan maiinis ka, no, kahit na gaano kahaba ang temper mo, yung yung patience mo is minsan talagang ka pagod na ako guys sa haba ng pagtatrabaho ko. May mga taong hindi nakakaintindi sa akin. May mga taong handa naman akong intindihin at naiintindihan ako kung bakit ganun. Pagod na rin ako talaga. Kasi sabi ko nga dati, alam nyo guys, nung nasa bahay ako, sabi ko, bakit ganun? Nung nasa bahay ako, sobrang peaceful. Sobrang payapa ng kalooban mo. Iba yung feeling, yung gigising ka ng umaga, uupo ka lang sa magtitimpla ng kape, and hindi kayo nagmamadali na kailangan ganitong oras maligo na ako, ganitong oras dapat nakaalis na ako, yung ganon, yung hindi ka na-hassle sa buhay. Na-miss ko yun. Na-miss ko talaga yun guys. Pero ayun nga, dahil nga medyo tagilid ang bansa natin ngayon, no, kasi ang daming kaguluhan, ang daming parang naiisip natin na anong tawag doon guys, parang titiisin ko na lang na ganito, na medyo malayo, at least nasusustain ko yung pangangailangan ng mga pamilya natin na naiwan sa Pilipinas. 'Di ba guys? Ng pamilya natin na naiwan sa Pilipinas, yun. And kasi nung nasa Pinas ako guys, nagtrabaho ako, after nun nag-stop ako, and then nung nasa bahay na ako, yun nga, yung nakakagising ka ng late, tapos timpla ka lang ng kape, tapos mag-iisip ka lang ng lulutuin mong ulam, and then yun, 'di ba guys, minsan ang sarap lang rin ng pakiramdam. Luxury na yun guys, luxury na yun para sa akin yung mga ganong bagay, no, yung makapagmeryenda ka lang. The reality of working abroad guys, the reality of working abroad guys is andyan yung mararanasan mo, yung lipas gutom, puyat, pressure, stress, toxic na environment, kasi may mga lalo kapag yung iba-ibang culture yung yung makakasama mo, nakakatrabaho mo, iba-ibang tao, yun, iba-ibang tao ang makakasama mo, parang Pilipino ata yun. May mga ibang tao kang makakasama na medyo talagang, alam mo yun guys, iba-iba. So, yun, ngayon, ang documentation natin ngayon guys is yung nangyari sa atin. Wala naman masyadong nangyari ngayong sa na negative na yun lang, talagang literal na pagod yung katawan mo. Yun, reality ng working abroad guys, OFW guys. Kahit na masakit na yung katawan mo, nilalagnat ka, nagkakasakit ka na, and then titiisin mo guys. Kasi nga, nandito ka para magtrabaho.
homesick lang talaga ako guys, kaya ako nag-share sa inyo. Then, alam nyo ba guys, meron akong, ayun, next na episode na lang natin yun guys. So, yun lang ang journey natin for today. Nilalamig na naman ako guys, baka ako na naman ay magkasakit. So ako ay uuwi na guys, and sana naman suportahan nyo naman itong video natin guys, no. Small pa lang ang ating channel, pero hoping po na masuportahan ninyo ang munti kong channel. Please like, share and subscribe para po maging masaya ang lahat. Masaya ang lahat, joke. Ayun, and so yun lang guys. So see you on the next one guys. Bye bye.